Balitang pambansa, umabot nga po ng halos 21 oras ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno kahapon. Nakarating po sa simbahan ng Quiapo ang andas 1:26 kaninang madaling araw. Eksaktong 20 oras at 45 minuto ang tinagal po ng prosesyon. Mula nung ito'y magsimula alas 4 po na 41 ng madaling araw kahapon. Mas matagal yan kumpara po sa 15 oras lamang na traslasyon noong pong nagdaang taon. Sa tala nga po ng mga otoridad, 8 milyong deboto ang lumahok sa traslasyon kahapon. Mas marami rin yan kumpara sa higit na 6 na milyong sumama noong pong 2024. Hindi naman naiwasang masugatan ng ilang debotong sumama sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Sa Palangka Street, isang babae ang nasugatan sa ulo matapos tamaan ng matigas na bagay sa kasagsagan ng prosesyon. Nabagok naman ang isang lalaki matapos sumampa sa andas at mahulog ito. May ilan ding deboto pa ang nabalian, hinimatay at kinailangang maisugod sa ospital. Sa tala po ng Philippine General Hospital o PGH at ng Red Cross, umabot sa halos 500 ang kinailangang lapatan ng lunas mula noong Miyerkules ng gabi hanggang hapon. Samantala, niliwanag po naman ng isang eksperto na walang dapat ikabahala ang publiko sa pagtaas ng kaso ng human metapneumovirus o HMPV sa China. Ayon po sa infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania, tipikal na tumataas ang kaso po ng HMPV kapag malamig ang klima tulad nga sa China. Ito na po'y walang pinagkaiba sa ibang respiratory illness pero wala pa itong specific na gamot at bakuna. Para lang daw itong ubo at trangkaso kaya nga po mahirap na ma-diagnose ng mga doktor. Pero niliwanag po ni Dr. Salvania na walang dapat ikabahala sa pagdami nga po ng kaso ng HMPV dahil malabo raw itong magdulot ng pandemya. Ang nangyayari lang kasi siguro, I don't know, is unang-una yung sa pandemic kasi na-focus yung China. Kahit anong gawin ng China kung may respiratory virus, I guess people are paying attention kasi yun nga, strike 2 na rin sila, di ba? SARS-CoV-1 tapos SARS-CoV-2. Yan po ang tinig ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvania. Samantala sa ibang balita, planong sampahan ng kasong kriminal ng Bureau of Immigration ang mga nagkakanlong sa mga illegal alien o mga hindi dokumentadong mga dayuhan. Bahagi po yan ng mas pinaigting na kampanya ng BI matapos maipatupad ang ban sa mga pogo na pinapasukan dati ng libo-libong foreign pogo workers. Ayon sa BI, kasama sa pupwedeng makasuhan ang mga mapapatunayang nagkanlong, nagtago o kaya na may nag-ampon sa mga iligal na dayuhang naninirahan sa bansa. Sa huling tala ng BI, nasa higit 30,000 nakarehistrong foreign pogo workers sa bansa. Pero mahigit 20,000 pa lamang ang umaalis matapos ang pogo ban. Samantala pa rin, iginit po naman ng Supreme Court na dapat daw ay mapatunayang may malinaw na intensyong dungisan ang dignidad ng isang bata bago matawag na child abuse. Sa desisyon pong inilabas ni Associate Justice Joseph Lopez, kinatigan ng Second Division ng Supreme Court ang hatol sa isang ama na sobra-sobra ang pananakit para disiplinahin ang kanyang 2 anak. Kabilang po sa inireklamo ang pananakit ng ama sa mga bata dahil daw po lamang sa hindi sila kumain at kulang ang naipon nilang pera sa alkansya. Depensa ng ama, gusto lang po na niyang disiplinahin ang mga bata. Pero kinatigan po ng Supreme Court ang desisyon ng RTC at Court of Appeals na hatulan siyang guilty sa paglabag po sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Gate po ng Supreme Court, bagamat may karapatang disiplinahin po ng mga magulang ang kanilang mga anak, hindi maaaring sobra-sobra ang pananakit dahil magpapakita na ito ng intensyon ng magulang na yurakan ang dignidad ng mga bata.